Aga natin nagpunta dito para mag-picture-picture. So, ang gagawin natin ngayon is magpo-photo walk tayo dito sa Vigan. Kaso wala tayong masyadong subject. Tignan nyo, wala masyadong tao. Minsan ayos din mag-DIY commute para sa travel adventure. Wala ka nang masyadong iniisip at nakakapagpahinga ka pa sa biyahe. Tamang backpacking trip lang muna tayo ngayon para sa video na to. Pero syempre, hindi pa din mawawala ang photography. So ito yung trip natin ngayon. Nandito tayo ngayon sa Vigan ng madaling araw. Kaya walang katao-tao, di ba? Kalye Crisologo. So anong itsura niya kapag wala masyadong tao or wala halos katao-tao? Ganito. Dumating tayo dito ng 4 AM. Mukhang Intramuros lang. Ang dami mga heritage house. Oh. Heritage house ba tao dyan? Mga lumang bahay. So, ano bang magandang gawin sa lugar na to? Siyempre mag-picture. Inagahan talaga natin yung punta dito kaya wala masyadong katao-tao pa. Meron mga mangilan-ngilan na nagja-jogging at naglalakad. Pero tayo lang ata yung turista pa. Kasi sobrang aga natin. Punta lang tayo dito para tikman yung sikat na empanada dito sa Ilocos. Nandito nga harap pala tayo sa sikat na street dito sa kanila. Kalye Crisologo. Tingnan niyo yung mga structures dito. Nakatayo pa rin mula World War. Ang daming ibon. Gising na sila. Ayos rin dito mag-photo walk, guys. First time natin magpo-photo walk dito. Masasabi ko, mukha siyang Intramuros. Kayo, ano masasabi nyo? Kasi lagi tayo sa Intramuros eh. Pero dito, merong empanada. Sa Intramuros, ano bang meron sa Intramuros? Comment nyo nga guys kung anong meron sa Intramuros. Plaza Burgos. At ang daming ginagawa. Ang daming mga scaffoldings. Mga structures. Pati itong stage meron. Timing yung punta natin. So hindi siya magandang picturean. Okay lang. Side trip lang naman to eh. And photo walk naman yung pinunta natin dito talaga. Nandito pala si Rizal. Tapos merong fountain. Tingin ko dancing fountain yan eh. Tapos dito sa likod niya, nandito yung church. Under renovation or construction yung church. Baka dahil yan dun sa nakaraang lindol na tumama dito. Kaya yung mga lugar dito is merong mga scaffolding. Ito nga yung fountain. I guess dancing fountain yan paggabi. Statue ni Rizal, yung church, tapos nandoon yung Ilocos Sur Capitol.
tapos na yung photo walk natin dito sa Calle Crisologo. Mainit na rin at marami na yung mga turista ngayon. Lipat na tayo sa ibang lugar. So chill na photo walk lang to. And kinapture lang natin kung ano yung nadatnan natin dito sa area. So far, so good naman. Nakarami na kami ng kain ng empanada. Pagkatapos sa vegan, diretso naman tayo sa LU para naman sa sunset. Dito nga pala kami nagstay sa Verde Transient kasi mas malapit to doon sa gusto kong spot para sa sunrise bukas. Bago tayo pumunta sa beach para sa sunset, bumili muna tayo ng foods natin para mamayang dinner at para na din bukas ng umaga. Imagine nyo na lang mamaya o kaya bukas ng madaling araw kung ano yung itsura ng daan na to. Ito yung dadaanan natin papunta dun sa beach. Nandito na tayo sa beach. Dito natin aabangan yung paglubog ng araw. Nung huling nagpunta tayo dito sa LU, nakita natin tong part na to. And sabi ko, sa susunod na balik natin, dito tayo pupwesto sa area to. At least dito merong foreground, somehow interesting na foreground or subject na pwede natin ilagay sa frame. Lubog na yung araw, hindi ko na naipakita sa inyo, pero nakuha natin ng maraming pictures at saka ng clips, kaya ayos na din. Dito sa part na to parang uulan eh, oh. Pero itong part na to carry pa, medyo pa. Ganda dito, di ba? Nandito tayo sa LU at dito natin inabangan yung sunset. Somehow, nakakuha naman tayo ng maganda. At i-enjoy na lang natin ngayon yung magandang scenery. Solid. Chair arms beneath me, plank boards keep the time. Old chair arms beneath me, plank boards keep the time. Mag-aalas 2 pa lang, lumabas na tayo agad para dito sa Milky Way shop. Nandito na tayo malapit sa Dalampasigan. Halos Dalampasigan ang ato kasi. Ito, nakikita nyo. At sobrang dilim ngayon at wala yung buwan. Nasa baba siya or nasa ilalim. At the same time, new moon din ngayon. Kaya perfect mag-abang ng Milky Way ngayong moment na to. At eksakto yung Milky Way nandito lang. Just above our horizon. Mga around 20 degrees. Sa ganitong oras. Tapos maya aangat yun unti-unti. Kaya tinik talaga natin tong opportunity para gumising ng maaga and kuhaan siya. So maghahanap na lang ako ng magandang foreground and setup kasi itong lugar is medyo madilim naman talaga. Epic failed. Maaga nga tayong gumising. Sakto nga yung Milky Way strip sa horizon. Okay nga yung foreground natin. Kaso naman yung clouds hindi naman nakisama. Masyadong maulap. Kaya hindi siya lumalabas. Tingnan nyo. Hindi ko alam kung makikita nyo pero tada maulap. Bukod pa dun sa merong light pollution dito sa paligid. Pero pinilit ko naman puntahan yung yung pinakamadilim na part dito sa lugar. Kaso may ulap nga. Somehow kahit medyo may mga light pollution yung mga bahay dito sa area na maliliit, since mababa naman yung camera natin, below horizon siya,
makikita pa rin natin dapat yung Milky Way strip dito banda. Kaso dahil nga may ulap, may manipis na ulap dito sa paligid, and since malapit siya sa horizon, hindi natin makita yung Milky Way. So ayun, ganun talaga. Ang aga natin gumising para sana sa epic na sunrise. Kaso wala eh. Maulap. Dito nga sa kabila parang uulan. Pero ayos pa rin naman. Masarap pa rin sa pakiramdam na nandito sa tabing dagat. May mga nakunan din naman tayo kahit pa paano. Tulad yan. Yan. Yung Milky Way wala eh. Maulap talaga. Sayang aga pa naman natin gumising. Pero kahit na ganun, okay pa rin naman yun. Charge it to experience. Sabi nga nila. Masaya ang travel adventure kahit na ano pa ang paraan ng transportation mo. May sasakyan ka man, motor, o kahit pa nagko-commute ka. Ang sarap lang makatakas sa stress ng syudad at magpunta sa probinsya para magkaroon ng magandang alaala. Mga alaala na magiging parte ng mga masasaya mong kwento pagdating ng panahon. Kwento na mas masaya kung may kasamang litrato. Litrato na kuha mo. It's mine. See you in the next video. Mabuhay!